Prepare the way of the Lord, make straight his paths. All flesh shall see the salvation of God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. John the Baptist appeared, preaching in the desert of Judea, and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said, "A voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight his paths." John wore clothing made of camel's hair and had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. At that time, Jerusalem and all Judea and the whole region around the Jordan were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. When he saw men of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce good fruit as evidence of your repentance, and do not presume to say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I tell you, God can raise up children to Abraham from these stones. Even now the axe lies at the root of the trees. Therefore every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. I am baptizing you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand. He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Harapin ang katabi, sabihin mo, "Huwag kang madamot." Sabihin nyo. Ulitin nyo, sabihin nyo, "Huwag kang madamot." Sabihin nyo. Wow, no? Pag sinabi ni Father na huwag kang madamot, I am not speaking simply of material things. Huwag kang madamot, tumulong, huwag kang madamot, ngitian ang katabi mo, huwag kang madamot, magpatawad, huwag kang madamot sa lahat ng ginagawa mo. Amen? Amen. O harapin ang katabi, sabihin mo, patawarin mo na siya. Sabi niya, lakasan niya, sabi niya, patawarin mo na siya. Sabi niya, sino sa inyo ang hanggang ngayon, meron pang tao na hindi niya napapatawad, pumalakpak ng malakas? Ay, talaga ha? Patawarin niyo na, no? Over lunch, kasama ko yung kuya ko. May katabi akong matanda, no? Actually, I told her, sabi ko, ikikwento kita ha, okay lang sa'yo. Okay lang yun, Father. 85 years old. Doktora. Sabi ko, hanggang ba ngayon, ikaw ay may mga nagkiklinik ka pa rin? Sabi niya, oh, Father. Maraming ako, Father, na mga pasyente. Anong pasyente?
Father, pag pasyente, ibig sabihin, hindi siya na nagbabayad, pass ng palagi na. Sabi ko, paano ka naman nabubuhay kung lahat pasyente? Ay, Father, yung iba naman, Father, patient. Yung patient daw, nagbabayad. Sabi ko, ang galing ng doktorang to. Sabi niya, Father, pag nagpunta sa akin pobre, pasyente lang yon. Alam nga namang hingian pa natin yan, Father. Binabawi ko na lang, Father, sa mga patient. Wow, galing. Sabi niya sa katabi niya, bawiin mo na lang sa iba. Sabi niya nga, bawiin mo na lang sa iba. No? Pagkatapos noon, sabi ko, ilang anak mo? Ang ganda-ganda ng doktor, maliit lang ha. Ang ganda. Tinuro sa akin yung kaharap ko. Yan, Father, anak ko yan. Panganay. Sabi ko, nasaan yung asawa mo? Ay, Father, matagal ko na siya, Father, na pinalaya sa bahay. Bakit naman? Ay, Father, mahabang kwento. Alam mo, Father, naging single parent daw siya. Pinalaki niya yung anak niya lahat. Kasi nga, yung tatay irresponsable. Sabi ko, nasaan na siya ngayon? Father, patay na. Sabi ko, pinatawad mo na. Ay, hindi pa, Father. Sabi nung anak na kasama, Mama, di ba pag piyesa sa patay, pinupuntahan natin si Daddy? Sabi nung nanay, hindi ako pumupunta doon. Pumupunta ako sa simbahan. Sabi ko, ikaw naman, tanda ka na. Pagbigyan mo na. Balato mo na kay Lord. Magpatawad ka na. Sabi, kinukulit ko siya. Pagkatapos, sige, Father, patatawarin ko na siya ngayon. Wow. Alam nyo, the second Sunday of Advent reminds us of one powerful virtue, and the virtue we call hope. Could you please say it? Hope. Lakasan nyo, hope. Alam nyo ha? Iba ang hope, iba ang optimism. Magkaiba yon. When we speak of optimism, then you say, sana dumating. But when we speak of hope, hindi sana dumating, darating at darating yon. Amen? Magkaiba yon. And that's what we find in the first reading today. The first reading from the book of the prophet Isaiah. Here comes Isaiah prophesying of the coming Messiah. This is a sign of hope. Ang ipinangako ng Diyos, tinutupad ng Diyos. Amen? Alam nyo, kanina lang, kinikwento ko sa kuya ko. Pag dumarating kasi ako sa hapon, I go to the PEA, Perpetual Eucharistic Adoration. Pag nagdadasal ako doon, patapos na ako magdasal, sabi sa akin ni Lord, paglabas mo, may mag-aabot sa'yo ng sobre. Sabi ko, reklamo ba yun? Paglabas ko, may lalaking dumapit sa akin. May inabot na sobre. Tapos, inutusan ko si Bradley, Bradley, buksan mo. Sabi ni Bradley, Father, mukhang may letter. Baka reklamo sa mahaba mong homily. Sabi sa akin. Nung binuksan niya, wow. Sabi niya, Father Nolan, narinig ko sa mga homily mo na may mga bata kang tinutulungan. Gusto ko ring tumulong. Si Lord ang nagsabi sa akin, paglabas ko daw, may magbibigay sa akin ng sobre. Hindi niya sinabi ko anong laman ng sobre. Basta sinabi niya, may magbibigay sa akin ng sobre. Ko, Lord, grabe ka. When the Lord promises, the Lord fulfills it. When the Lord says, then He wills it. Ang Diyos, anuman ang sinasabi, tinutupad niya para sa ating lahat. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, tinupad ni Lord ang pangako niya sa iyo. Sabihin niyo. Sabihin niyo sa katabi mo, at marami pang darating at tutuparin pa ni Lord ang lahat ng mga hinihingi mo sa Kanya. Sino sa inyo may mga hinihingi kay Lord na nag-aantay hanggang ngayon, hindi pa dumarating? Pumalakpak ng malakas.
Tigilan niyo ako, ha? Baka naman dumating na, hindi niyo lang nakita. Kasi kalimitan, nakafocus tayo sa gusto natin, kaya yung pinapadala ni Lord, hindi natin nakikita. Pero kinalaunan, we come to understand na yung pinadala pala ng Lord, mas okay pa sa hinihingi natin. Amen? Uy, amen? That is why in the first reading, we are all reminded that every day should be a moment of God. A moment with God. Sabihin nyo, moment with God. Say it. Let every day be a moment with God. Wherever we go, let it be a moment with God. Because if it is a moment with God, it will always be a moment full of hope. It will be a moment full of hope. Second, the second reading reminds us of endurance. Sabihin nyo, endurance. Sabihin nyo. Sabihin sa katabi nyo, kaya mo yan. Sabihin nyo. Nakasan nyo pa, sabihin mo, kayanin mo yan. Yan. Alam nyo kahapon, meron akong first communion activity dito sa ICA, Immaculate Conception Academy. I woke up 5:30 and I was not really feeling well. Tinawagan ko yung kasama ko sa bahay. Pakisabi sa kanila, may concelebrant naman, baka pwedeng siya na lang mag-preside because I am not really feeling well. Sabi daw nung pare, matanda na ako, baka hindi ko kayanin. So may mga pinatawagan ako mga pare, lahat hindi available. The Lord was whispering to me, kaya mo yan. Sabi ko, Lord, mukhang hindi ko kaya. Kaya mo yan. Get up. And I went. And the sisters, when I arrived, sabi ng mga mother, alam mo, Father, nung in-inform kami that you were not feeling well, nagsindi kami ng kandila. Sabi ko, pinagtirik nyo talaga ako? Oo, Father. Nagsindi kami ng kandila sa harapan ni Mary, sa harapan ni Joseph. Sabi namin, papuntahin nyo si Father. Kasi yung mga bata nag-practice. Ang binabanggit nila, Father Nolan. Tama nga naman, during the celebration, ang binabanggit na pangalan ko, pag naiba daw yun, yung mga bata, anong sasabihin nila? And the Lord was telling me yesterday, kaya mo yan. Sabihin nyo sa katabi nyo, kaya mo yan. Sabihin nyo, parang hindi nyo kaya talaga, ha? Lakasan nyo, sabihin nyo, kaya mo yan! Sino sa inyo naniniwala na kaya natin yan? Pumalakpak ng malakas. Galing, ha? Yung bata, isagaw mo nga, sabi mo, kaya ko to! Sabi mo, no, dito ka sa gitna. Sige na, pagbigyan mo si Father, di na. Diyan lang sa upuan mo. Sabay tayong dalawa. 1, 2, 3, go. Wow, galing! Galing, ha? Galing yung batang to. Ikaw naman, sabihin mo, kaya ko to. Sabi mo, ikaw. Ay, mahina. Parang di kaya. Bilang nanay, sabi mo, kaya ko to. Sabi nyo. Wow. Palakpakan natin, ha? Bilang tatay, sabi mo, kaya ko to. Sabi nyo. Tapos sabi sa asawa mo, kaya ko siya. The second reading, wow,
The second reading, the letter of Paul to the Romans, it says there, brothers and sisters, whatever was written previously was written for our instruction, that by endurance and by encouragement of the Scripture, we might have hope. So the second reading now invites us not to forget that we can always endure and encourage us to stay on in the battle, because we are reminded that there is always hope. Kaya natin to. Ang Pilipinas, magbabago. Nung una, sabi ko, Lord, baka mahirapan. Sabi ni Lord, mahirap ang tatakin, pero kaya. Ang mga pamilya, magiging maayos muli. Yung mga mag-asawa na nag-aaway, pwede maging maayos muli. Kaya yan, Lord. Hindi madali, pero kaya. Pagpapalaki ng mga anak na napakahirap na sa ngayong gawin. Kaya ba? Mahirap, pero kaya. Endurance and encouragement. If hope becomes a moment with God, endurance and encouragement becomes a moment of grace. Sabihin nyo, moment of grace. Sabihin nyo, lakasan nyo, moment of grace. May bata akong sumisigaw doon. Sino yan? Meron mang batang dyan, isigaw mo nga, moment of grace. Sabihin mo. Wala, ano? O children, sabihin nyo, moment of grace. Sakasan nyo. Wow. Alam niyo mga batang yan, susunod din yan sa inyo. Ang problema kasi sa mga magulang, you are not consistent. Pinagalitan nyo ngayon, bukas, kinalimutan nyo naman yung sinabi ninyo. Consistency is the key. Pag pinagbawal nyo, ibawal nyo talaga. Parang baliktad na ngayon, no? Yung mga confession ng mga bata. Father, bless me for I have sinned. These are my sins. What are your sins? I got angry with my mother. Wow. Sabi ko, ikaw lang nagalit sa nanay mo. Yes, Father. I shouted at her. Wow. Sabi ko, wow, ha? Nung panahon ba natin, kaya natin sigawan ang mga magulang natin? Yes or no? Ngayon ba yung mga bata, kaya kayo sigawan? Yes or no? Bakit ganun? Bless me, Father, for I have sinned. Okay, what are your sins? Father, I hate my dad. He does not give what I want. Oh, talaga, ha? Nung bata ba tayo, nakukuha natin, lahat ng hiningi natin sa magulang natin, or sinasabi, no. Ngayon yung mga bata, lahat ng hiningi, binibigay natin. Yes or no? Mga bata, tanungin mo, anong gusto mong gift sa Pasko? iPad. Wow. Cellphone. Wow. Nung una mga regalo sa atin, may naalala kung matatatanggap mong regalo nung bata ka? Maregalawan ka ng pencil case, masaya ka na, di ba? Yung pencil case na may magic pa. Anong tawag doon, ba? Yung double-sided, may sarap. Masaya ka na doon. Mga bata ngayon, kung ano-ano mga regalong hinihingi. Akala nila, murang-mura. iPhone 17. Wow. Anong naalala mo regalo sa ng Pasko? Sa'yo, ikaw, tito. Nung bata ka, anong naalala mo regalo? Oo. Ng nanay mo? Wala? Anong naalala? Kaya bibigyan kita ngayon? Yung mga anak mo yan, anong mga hinihingi ng regalo? Wow. Di ba ang regalo hindi hinihingi? Ang regalo binibigay. Sabi nyo, ang regalo binibigay. Sabi nyo, hindi hinihingi. Sabi nyo, no, ng batang to napakabait, oh.
Wow. What's your name? Ano pa? Ano? Diyos ko, napakahirap ng pangalan. Ano ba yan? O, pati kayo mga magulang, komplikado kayo mabigyan ng pangalan sa mga anak nyo. May mga anak, nagkumpil din kami ng kuya ko, mga pangalan, Chanel. Sabi ko, bag ka ba? Yung ganon. Tapos mga wrong spelling. Diba? Ginulo natin yung mga bata. Tayo ang may kasalanan. Pati mga pangalan, napakahirap. Bakit di pangalan John? Wow. Pwede ba kitang bigyan ng nickname ngayon? Simula ngayon, ang tawag sa'yo, John. Okay lang? Sabi niya, hindi. Galo sa akin yung bata. No? Napansin mo sinol, yung mga pangalan ng mga bata? Yung isa tinatanong ko, sabi ko, how do you pronounce that? Hindi ko na ma-pronounce yung mga bata. Yung mga pangalan, kakaiba. No? Anong pangalan? Ay, madali lang, princess. Okay lang, princess. No? Ang pangalan mo? Ikaw? Bianca Umali. Wow, artista, ha? Encouragement and endurance. Let it be a moment of grace. Ang tuwa naman ako, mga estudyante. Tumayo ka kayo mga estudyante ko, no? Mga gwapong estudyante ko. Tayo ka kayong dalawa. Mga butso ko yun. Yan yung dalawa. Nag-first com ka, tama ako? Nag-first com ka? Hinanap ko si pinsan mo, tama ako? Hinanap ko siya nung first com. Kaya pala nagsimba ka ngayon dahil Sunday. Wow, very good. I'm so proud of you. No? Sasabihin ko sa teacher, bigyan ka ng 100%. Exam nyo bukas sa Tuesday, ha? Upo na. Ano? Thursday. Upo na kayo. No? Alam nyo kung nahihirapan ka, do not give up. Fight for it. Sabi nyo sa katabi nyo, fight for it. Sabi nyo, fight for it. Alam nyo, nalulungkot ako kasi nga, finally, namatay na rin yung kaibigan ko na kinikwento ko sa inyo nung bata kong pare. Yung bawal lumapit sa akin, lahat ng lumalapit sa akin, pinagbabawalan niya. Sabi ko, grabe ka naman, tita. Ay, siyempre, gwapong-gwapo ka, kaya gustong-gusto ka nila. So, wow, talaga. Hindi kayo maniwala, ha? Namatay na siya, tapos tinanong ko yung isang kapatid na ka-text ko palagi, uuwi ba kayo lahat? Kasi mga anak nasa abroad. Father, 3 lang ata kaming uuwi. Yung 3 ata, wala mang pasabi kung uuwi o hindi. Sabi ko, talaga? Nakakalungkot ko minsan, no? May mga bata, pinalaki ng magulang, kinalimutan ang magulang. Realidad yan. Pero hindi lang ang hulugan na pag nangyari yan, tayo mga nakikinig dito, sana ipaglaban natin ang ating mga magulang. Huwag natin silang pababayaan sa kanilang katandaan kahit makukulit sila. Amen? Makulit ba yung mga matatanda? Yes or no? Tatanda rin tayo, no? So a moment with God is a moment full of hope. A moment of grace enables us to endure, and we are encouraged to be consistent with what we do. May pangatlo, a moment of gratitude. Sabi nyo, moment of gratitude. Sabi nyo, moment of gratitude. Nakakatuwa si John the Baptist, ano? Mukha ako lang natutuwa, ha? No? Alam niyo, the second Sunday of Advent presents to us the person of John the Baptist as our companion. Bakit si John? Forerunner. Di ba palaging
I am the voice crying out in the wilderness. John is the voice, and Jesus is the Word. John is the voice, and Jesus is the Word who became flesh and lived among us. Without the Word, the voice will become meaningless. And we always hear John say, I must decrease and He must increase. When people were asking, are you the one? Sabi ni John, no, I am not. He is the one. Wow. A man full of humility. John teaches us humility. He lowers himself to Christ so that Christ can rise. You know, Advent also invites us to do the same. Advent invites us to do the same. Let Advent be a moment of gratitude. Alam nyo, without exception, lahat tayo nakatanggap ng tulong sa iba. Yes or no? Sino sa inyo ang natulungan ng iba, pumalakpak ng malakas? Sino na sa inyo yung inisip mo na yung pinagdadaanan mo matindi, tapos may isang taong tumulong sa'yo, dali lang. Masyado kang excited, ha? Tapos bigla na lang, yung bigat na dinadala mo, bigla na lang nawala dahil sa taong pinadala ng Diyos sa inyo. Sino sa inyo may ganong karanasan? Pumalakpak ng malakas. Sino sa inyo ang wala man lang tumulong sa Kanya? Wala siyang naalalang may tumulong sa Kanya. He did it His own way. Pumalakpak ng malakas. O di ikaw na. Talaga ha, meron? Talaga, meron talaga. Baka nagkamali lang yun, no? I always, Monsieur knows this, everybody knows this. There were two priests who helped me become who I am today as a priest. And I will not forget them. They were used by God to help me. Without them, you won't hear a word from me. Gratitude. The same thing I receive, the same thing I give, the same experience I got, the same experience I would like others to have. Amen? Uy, amen? Nung bata kami ni Monsignor, ang daming nakukyutan sa amin. Di ba, Monsignor? Umuo ka na lang. Di ba? Totoo. Pag nag-serve kami sa misa, natutuwa siya. Sa Kristan kami pareho, no? Dami nagdasal sa amin para maging pari kami. Dami. Until now, a lot of people are praying for us. And we owe it to them, and we do it the same thing to them. A moment of gratitude. That is why the gospel now, the gospel of Matthew, reminds us of the call. And what is the call of John the Baptist? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. A voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight His paths. The gospel today reminds us of our salvation. Wow. Salvation. Alam niyo, ang gulo-gulo ngayon, ha? Daming gulo. Mga kapatid, nag-aaway. Pamilya, nag-aaway. Lahat nagbabatuhan. No? Pwede bang tigilan natin yan? A grateful heart does not point fingers on others. A grateful heart put his hands together
and pray for the other. Kaya nga matagal na akong dinanood ng TV. Totoo lang, yung mga news, wala namang bago. Mag-post na lang tayo ng mga good news. The Word of God, what we hear, what inspires us, may it also inspire others. How good it is when we are together, hand in hand, lifting up one another and not pulling down each other down. Ang sarap siguro pag nagtutulungan, ano? Amen? Uy, amen? Uy, galing. Lakas ng batang yun. Sino sumagot ng amen? Sige, tulungan mo ako. Sisigaw ako ng amen, ha? Sumagot ka, praise the Lord. Amen! Wala na. Sabihin nyo, sige, sisigaw ako ng amen, ha? Yung batang yun, lakasan mo rin, ha? Amen! Talaga naman, ha? O, masuro rin pala yung mga bata, eh. Di ba? Bumalik na si John, no? Anong pangalan niya uli? Aidan. May second name pa, ha? Pahihirapan niyo yung bata. May kilala akong bata, 3 pangalan. Sabi ko, pinapahirapan yung bata sumulat, no? Anong unang pangalan? Ano? Shayshel Aidan. Pangalawa? Aidan. Gawin natin ito. Shayshel Aidan John. Okay. Wow. Sabi ng bata, basta ako, pag nakita kita, tatawagin na, Shayshel Aidan John. Okay lang? Ginagalit ni Father yung bata, no? My brothers and sisters, today, as we celebrate this Mass, the second Sunday of Advent, giving to us John as our companion, let it be a moment with God, a moment full of hope. Let it be a moment of grace, a moment that gives us endurance and encouragement, and ultimately a moment of gratitude, because we know the Lord truly fulfills His promise. He saved us, and He will never stop saving all of us. Amen? Tayo din, ha? Pagsumikapan nating iligtas ang bawat isa. Iligtas ang ating bayan. Iligtas sa kapahamakan ang bawat Pilipino. Amen? To end this, last week, may isang eskwelahan na nagsara, di ba? Ermita Catholic School. Sabi ng Cardinal, buksan ko daw. Diyos ko, napakahirap magbukas. Kaya kung kayo nagsasara, huwag magsara. Napakahirap magbukas para nag-uumpisa. Sabi ko, Lord, napakahirap po. Sabi ni Lord, kaya mo yan. Nag-meeting na ako sa isang foundation, Child of Philippines. Imagine, they will be sending 250 students. Sabi ko, Lord, mag-reopen pa lang, Lord, ha? Sabi niya, expect more. Ganun pala, pag nagtitiwala ka kay Lord, you don't expect less, you expect more. Because you know, with you, with us, what can we expect? Expect less, because we can't even do wonders. But with God, in a click of a finger, with His yes, there will always be abundance. Nakangiti ako sa Lord, grabe naman. Tapos yung mga ambassador nila, pinopromote yung Child of Philippines and partnership with Ermita Catholic School. No? Si Lobby po, si Karen Davila, at anak ni Karen Davila. No? Sabi niya, Father, expect more. Sabi ko, oo naman. When it is the work of God, we don't expect less. We always expect more. Let our moment with God, let our moment of grace,
a moment of gratitude, be truly not our work, but the work of God for all of us. And just like John the Baptist, we say, let Jesus increase and all of us should decrease. Amen.